natin sa quarters baka ano. Sige. Ay, ito pala, Doc. Doc Annalyn. Oh. May naghanap po sa inyo. Oh, Miko. Hi, Doc. Excuse po muna, mauna na ako. Sige, bro. Doc. Thank you. Oh, ano ginagawa mo dito? Nagpa-check up lang, Doc. Kumain ka na? Tara sa cafeteria. Sorry, marami pa kasi akong gagawin eh. May presentation pa kasi kami ni Doc Lindon. Oh, okay lang kayo ni Doc Lindon? Hindi ko alam eh. Pero mas naintindihan ko siya ngayon. Mabuti naman. Doc Lindon! Miko, Gusto na po? how are you? Ikaw ang kamusta? I'm okay. Thank you, Doc. Good. Oo nga pala, Doc. Padating yung tito ko mamaya. Pakilala ko kayo, ah. Sure, sige. Death anniversary ng anak niya ngayong Sabado. Sayang nga kasi kung nandito lang si Ate MM, sigurado akong botong-boto yun sa'yo. Ate MM, ate mo siya? Oh, pinaka-close kong pinsan. Sayang kasi namatay siya dahil sa boyfriend niya. Ang gago yun. Hindi ko man lang nakilala para maiganti si Ate Emily. Miko! Tito! Musta? Okay naman. Ikaw? Okay lang. Pakilala kita sa mga kaibigan ko. Sige. Saan ba? Ito si Doc Annalyn. Ikaw? Sir! Sir! Ba't niyo po ginaganyan si Doc? Tama na po, Lalaki to, pumatay sa anak ko! Sir! Sir! Ikaw pumatay kay Ate Em? Ay! Doc! Miko! Doc! Ilay mo na siya! Ilay mo na si Doc! Halika na, Doc! Halika na! Miko! Miko, ano ba? Tumigil ka nga! Moira, can I talk to you? Yeah, sure. I'd like to apologize for what happened yesterday. Hindi kita dapat tinaasan ng boses, lalo na sa harapan ni Zoe. You're just saying that for Zoe, right? Ayoko masaktan ang anak natin. Pero okay lang sa'yo na ako ang masaktan mo. Kaya ako humihingi ng sorry. Hindi na dapat umabot sa ganon yung pagtatalo natin. I know, nagkamali ako doon. Dapat hindi ko na tinago na nakasama ko si Annalyn. Para sa akin, wala namang masama doon. Pero alam ko nasaktan si Zoe. Mabuti naman at naisip mo yun. I want to make it up to you. Let me take you out for dinner. Okay. Doc Javier, pwede ba tayo... What happened to you? Pwede ba, Ma'am Giselle? My life is getting more miserable dahil hinahabol ako ng nakaraan ko. I'm sorry. It was just about... About what? About my addiction? Alam niyo naman yun eh. Pero ang hindi niyo alam kung paano ako nakaabot sa ganito. Wala kayong alam! Ma'am Giselle, araw-araw, pinipilit ko maging manid para mawala yung sakit na nararamdaman ko sa araw-araw. Hindi niyo alam kung gaano kahirap yun. Gusto ko makalimot. Pero hindi ko magawa. Gusto ko makalimot, hindi ko magawa. Hindi ko alam kung paano. Hindi na matanggal sa isip ko, sa puso ko, yung mga nagawa ko kay Emily. Emily? Wait. Gusto ko makalimot.
Gusto ko makatakas dito sa sakit na nararamdaman ko. Pero wala. Itong nangyayari sa akin, lahat ng to, karma ko to. Dahil ako yung dahilan kung bakit namatay si Emily. Alam ko. We can talk about it. I'm willing to listen. Hindi niyo ako maintindihan. Please. Umalis na lang ko kayo. Sir, tubig po muna kayo. Kung aksidente po yung nangyari kay Emily, ba't niyo po sinasabi na pinatay po siya ni Doc Lyndon? Dahil wala siyang nagawa para sa anak ko. Hindi niya nailigtas si Emily. Doktor pa man din siya, pero hinayaan niya lang mamatay. I can't believe it! Yung doktor na nag-opera sa akin, yun pala yung boyfriend ni Ate Emily? Paano bang hindi mo nakilala si Doc Lyndon? Kayo na mama mo, hindi mo siya nampuan? Kasi di ko pa siya nakita. Nasa Davao kami nung nangyaring aksidente nila ni Ate Em. Tapos ang tagal niyang tinatago kasi ayaw niya malaman ni tito, ni tita na yung boyfriend niya ang dahilan kung ba't di siya natuloy papuntang Canada. Kasalanan ko to eh. Kung naging firm lang ako, humadlang sa relasyon nila, sana buhay pa si Emily ngayon. Hindi, tito. Si Doc Lyndon ang may kasalanan dito at dapat magbayad siya sa ginawa niya. Miko, I filed the case against him, pero na-dismiss lang. Not this time. Pagbabayaran niya yung ginawa niya. I'm sorry for thinking you were a bad person. Pero ako palang mali for judging you. I didn't realize you were going through a lot in your life. Doc Javier, I can't leave you like this. Let's talk about it. Sino si Emily? Sino siya sa buhay mo? Tito, tara na po. Doc Annalyn, mauna na muna kami. Grabe, Doc, no? Small world talaga. Alam ng lahat ng taga-East Ridge ang nangyaring aksidente kay Doc Lyndon at kay Emily. Nakita namin kung paano bumagsak at nawasak si Doc Lyndon. Sinisi siya ng lahat, hinusgahan siya. Pero kung tutuusin, biktima din naman siya sa aksidente eh. Tsaka Doc, di naman niya magagawa yun eh. Mahal na mahal ni Doc Lyndon si Emily. Ate Ning, natural lang masisihin nila si Doc Lyndon. Sino ba yung nagdadrive ng kotse? Si Doc, di ba? Basta, walang kasalanan si Doc Lyndon doon.